Sangkambi nga po sa school nila Kenshin, kaya pupunta ako at sasamahan ko siya. Hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Bago po ang lahat, eto nga po palang araw na to ay nung October 24, 2024. Hindi na nga pala, ay meron pong meeting yung mga parents, mga auntie. Kaso nga lang, na late po ako. Nakalimutan ko po kasi na meron palang sangkambi ngayon. Ang sangkambi po ay, eto po yung tinatawag nilang observation day or visiting day. Pupunta po yung mga magulang sa eskwelahan para makita kung ano po yung ginagawa ng mga bata. Nakaabot nga po pala ako ng meeting kanina, kaso nga lang mga auntie, hindi ko po maintindihan yung mga ibang sinasabi. Kaya ang ginawa ko po ay kumuha na lang ako ng papel, tapos pinicturean ko na lang po yung nasa blackboard. Tapos yung binigay po sa aking papel na merong nakasulat na Japanese, ay bibigay ko na lang po kay Hapon para siya na lang po yung magbasa. Katapos po ng meeting kanina, ay nag-perform po yung mga bata. Habang kumakanta nga po sila, ay pinapanood namin. Katapos po nilang mag-perform, ay pinuntahan po namin yung mga bata sa kanilang mga room. Na umaga po, ay tinuturoan po silang mag-greet kagaya po ng Ohayo gozaimasu. So eto na nga po, lumabas pala kami para panoorin silang magkadang-kadang. Kung napanood nyo po yung mini vlog namin dati, ay eto po yung kadang-kadang na project ni Kenshin na ginawa ko. Napakagaling nga po ng anak ko dahil marunong na siya. Pagambate! Musuguyo! Pagkatapos nga po nilang mag-practice ng kadang-kadang, ay papasok na po sila sa loob. Dahil nadumihan po yung mga paa nila, kaya bago sila pumasok sa loob, ay naghugas muna. Ito pong sangkambi, ay tumatagal po ito ng 2 hanggang 3 oras. So ting meron pong ganito sa school sa aming dalawa ni Hapon, ay ako po palagi yung pumupunta. Kahit ni Honggo wakaranay po ako kahit papano, ay nagigets ko naman po yung mga sinasabi nila. Si Hapon po kasi minsan kaya po hindi siya nakakapunta dahil meron po siyang trabaho. Taon-taon nga pong ginagawa yung sangkambi, kaya nagigets ko na. Pagkatapos po ng 2 oras sa school, ay pinauwi na nga po kami. Dumaan nga muna kami dito sa 7-Eleven para bumili ng pagkain. Mga bandang hapon naman po, ay tinignan ko yung mga tanim kong turnip o kabu. Tinitignan ko nga po kung pwede na bang harvestin o hindi pa. Yung iba nga po ay malalaki, tapos yung iba naman ay maliliit. Sa tabi ng kabu, ay meron naman ako ditong tanim ng mga mani. Tinitignan ko nga po kung pwede na bang harvestin. Hindi pa ako sigurado kung pwede na bang harvestin yung mga mani, kaya hindi ko muna kukunin. Tapos dito naman po sa kabo, ay kumuha ko ng isa para pa-check kung pwede na. Kaso hindi pa nga po pwede dahil meron pa po itong ilalaki. Nasa 6 naman po ng gabi, ay magluluto na po ako ng hapunan namin. Ito nga po yung naisipan kong gawin. Gagawa po ako ng chicken salad. Nagahit na nga po ako dito ng gulay habang nagpapakulo po ako ng manok. Ang kailangan nga lang po pala natin dito ay kamatis, pipino at saka lettuce. Tapos ito pong pipino ay hinati-hati ko lang po sa pahaba. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong hati sa pipino. Para hindi po malansa tong manok natin, ay pinakuluan ko po ito sa luya na merong asin. Pagkatapos po ng ilang minuto, ito na nga po mga auntie, luto na po itong ating chicken breast. Ito po sa manok, ay pwede nyo po itong himay-himayin o kaya naman po, gumamit po kayo dito ng kutsilyo. Pagkatapos ko pong mahati-hati, ay nilagyan ko na nga po ito ng sauce. Ito nga po palang sauce, ay nabili ko sa supermarket. Try nyo po itong salad na itong mga auntie, napakasarap po. Paniguradong magugustuhan po yan ng mga mister nyo. Mag-aalas 10 naman po ng gabi, ay dumating na po si uncle nyong Hapon. Tinignan ko na nga rin po kaagad yung baon niya kung naubos niya ba yung ginawa kong bento. Natuwa nga po mga auntie dahil naubos po ng asawa ko yung ginawa kong obento. Noong November 2 nga po pala mga auntie, ay meron po nagpadala sa atin ng maguro. Galing nga po ito kay Ate Pretty Joanna at saka sa asawa niya. Maraming salamat po. Karne nga po pala ito ng tuna. Tignan yung mga auntie, napakaganda po ng kulay. Fresh na fresh. Pagdating nga po pala ni Hapon kanina galing trabaho, ay dumiretso na po siya sa oporo para maligo. Hindi naman po ng anak ko, ay naunang na po kaming kumain. Si Kenshin nga po pala mga auntie ay napakahilig po sa sushi o kaya naman sashimi. Tapos nga pong maligo ni Hapon, saktong-sakto naman po. Ay tapos na rin po kaming kumain ng anak ko. Nagbeg ng tumat ngamin nga agdigos auntie. Pagkatapos nga po niyang maligo, ay umupo na po siya sa mesa para kumain. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and bye-bye! Paalam!